Hello, magandang gabi. So balik tayo sa normal programming, no. Ganito po talaga yung yung original format ng ng vlog ko. Diba? Huwag kayong mag-alala, susundot-sundot tayo kay Mangusin pag may major update. Anyway, ito pag-uusapan natin mga men. Matagal na ako hindi nagre-react sa video ng KMJS ano. So ito yung Anino sa Dilim daw. Sa mga bago lang sa akin, ganito ako mag-react ng KMJS ha. Kasi hinahanapan ko ng loophole yung copyright system ng KMJS. Okay naman daw siyang reactan. Ang problema kasi, yung revenue ng video sa KMJS mapupunta. Kaya ganito po yung itsura ng screen ng KMJS. Kasi ang video ng KMJS ay reference lang natin. Hindi naman ito yung panonoodin natin eh. Kaya mamaya may magsasabi diyan na lakihan mo yung screen ng nire-react. Hindi po pwede. 'Di ba? Makaka-copyright tayo. Anyway, so Anino daw sa Dilim. Let's begin na. Di manguha ng mga bata. So merong mga nangunguha daw ng bata. Ang silent night ng mga tiga Quezon sa Bukidnon, nabulabog. Laban ay, laban! Sila pa. Nakitos mo lang mo yun ha. Mugay. Kinay na trasyon. Kagulo mi dre kay naalagi may ginahabol lagi. Nagkagulo daw kasi may hinahabol daw. Nung tugisin ng mga residente ang isang misteryosong lalaki na di umano pumupuslit sa mga bahay-bahay para dukutin ang mga batang babae sa kanilang barangay. Ang akyat bahay, pinagsasamantalahan pa raw ang kanyang mga nabibiktima. Kani, makaigo na yung spara. Sinakal pa nga ako, sinakal. Tininan ko niyang kanyang leg. Nakita ko doon talaga ang finger marks ng lalaki at saka yung kuko. Pero ang ipinagtataka nila, parang may sapalos daw ang suspect. So dahil dyan, hindi nila mahabol, andyan na naman yung paniniwala na ito ay may kapangyarihan, may anting-anting. Di ba? Ganyan tayo mga Pilipino. Baka. Grabe kamulo pa may pangita dre. Bitin nagana na to dre dilapado. Wala isa ka, wala madakpan. Ang bilis niya makatakbo. Pag napupunta sa madilim, nawawala. Kasi hanggang ngayon, di talaga nila madakit-dakit. Babalaghan na yun. Ang paniniwala nila, ang umaatake sa kanilang barangay, miyembro raw ng kulto. Sa amo diri nga dapit sa among palibot, nagtuog kami nga Naniniwala talaga kami na kulto yun. Ito na naman, actually, nagiging content ito ng mga fake ghost hunter sa Mindanao eh. Yung kulto-kulto na yan eh. Ang term na kulto kasi, 'di ba? Hindi naman kasi ang when you say kulto kasi sa mga tama ba yung term sa mga ignorante, ang akala nila sa kulto may power. Alam mo 'yon, yung 'di ba, ang kulto kasi ano 'yan eh. Samahan niya na na may pinaniniwalaan na basta may pinaniniwalaan silang aral sa isang leader na ang tingin nila ay Panginoon. Hindi nangangahulugan na pagkulto ka. Oo, may mga kulto na nagsasabi na may power sila. Katulad ng, alam niyo yung grupong Tadtad nung araw. Yung naniwala sila na part sila ng kulto tapos hindi sila tinatalaban ng bala. Tapos nung ni-raid sila ng may video pa nun eh sa YouTube eh, kaya lang grabe brutal no. Sinusugod yung mga military tapos pinagbabaril nila. Ang masakit pa nun, naniwala pa yung mga military na may power yung miyembro ng kulto. Kaya tuloy kahit patay na, sinisigurado nila, binabaril pa uli nila. Baka daw bumangon. Nalala niyo yun? Yun yung yun yung naka-red na may sombrero, na may daladalang itak na ginaganon-ganon yung itak dati nun. Di ba? Pero hindi naman purkit kulto ay yung may powers na agad. kulto gito. May anti-anting. Kapangyarihan. Mawala. Totoo ba Diba? ito? Yun yung mga unang sa ating mga Pinoy, yan ang yan ang mas
mas binibigyan ng paniniwala eh. Paranormal agad eh. Kapag isang bagay na hindi natin naiintindihan, automatic paranormal na agad yun. 'Di ba? Eh nakakadagdag kasi ng pangamba din yan eh, pagka ganyan. Hindi ito multo, kundi. Baka. Isa sa mga pinuntirya ng pinaniniwalaang nagbabahay-bahay na kulto ang bahay ni Alma. Hindi niya tunay na pangalan. Kwento niya, habang mahimbing daw silang natutulog ng kanyang mag-aama, madaling araw nitong November 24, bigla raw siyang naalimpungatan. Nagising ako sa patay sindi na ilaw. Kaganyan ng itim na tas nakashoot. May papatulog-tulugan ako. Di ko magalaw yung katawan ko. Kahit nandyan yung husband ko, di ko man na siya nakalabas. Sleep paralysis, 'di ba? Kalimitan, ito na naman tayo eh. Sleep paralysis itong nararanasan ni ate. Kadalasan yung sleep paralysis na hindi ka makagalaw at may nakikita kang itim na tao. May papatulog-tulugan ako. Di ko magalaw yung katawan ko. Kahit nandyan yung husband ko, di ko man na siya nakalabit. Pagkita ko sa pintuan namin, nakabukas na talaga siya. Ang kanyang anak na itago natin sa pangalang Erin, Kinuha talaga siya ng tao. Iyak na ako ng iyak. Tawag ako ng tawag ng Diyos ko po, Panginoon. Baka kanong mawala siya maba, di na siya mabalik. Baka mapatay siya, yung gano'n. Kidagan na ko dito sa Luyo. Mga ito nga ako naabtan dito, nakita ko ang habol o ang musik. Pero totoo talaga yun ang alamin nga natin, totoo bang nakuha talaga yung bata? Or baka panaginip niya lang yun? Ito sa daptin sa pa. Mga ito na yung among gigukod. Hinabol agad namin papunta doon sa baba. Grabe, kamulo pa may pangita, Drake. makalipas ang halos kalahating oras na paghahanap, May narinig siyang mahina lang na boses. Laban! Baka. nakita rin nila si Erin. Pagkakita namin sa kanya, ma'am, para lang siyang ganyan lang, tulala. Tapos takot na kami. Sabi niya, may kutsilyo daw kasi. Sinabihan siya nung, huwag kang sisigaw, huwag kang malikot, huwag kang gagalaw. Hindi niya makita yung mukha, natakot siya. Dito po siya dinala. Pinahiga daw po siya dito. Ang nangyari kay Erin, agad nilang inireport sa pulis. Nagpa-blatter dito. Dinala namin sa sa infirmary para i-conduct yung medical examination. Pasuri ng doon sa doktor, puro negative yun. Hindi nagalaw yung bata. Negative. Diba? Feeling ko talaga sleep paralysis lang yun. Now, kung paano napunta doon yung bata, siguro lumabas yung bata, diba? Pero tingnan natin, no? Hindi ko pa napapanood to eh. Hanggang nalaman ni na Alma na hindi lang pala si Erin ang nabiktima ng misteryosong lalaki nung gabing yon. Sa katabi lang na purok, madaling araw nitong November 24, naalimpungatan naman daw si Carmelita. Hindi rin niya tunay na pangalan. Nung nagsisigaw ang kanyang bunsong anak na itago natin sa pangalang Sofia. Sabi niya, mamang, dinala ako ng tao doon sa kabilang bahay. Parang ano ito eh, case ito na mass hysteria eh. Case ito na mass hysteria na nangyari sa isang kapitbahay mo tapos feeling mo nangyayari din sa'yo. May hintay natin paliwanag, no? Kasi ganyan yung nangyari. 'Di ba? Ilang beses ko na example ng mass hysteria. Alam niyo yung radio program na War of the Worlds. Kasi nung araw may binroadcast na drama na War of the Worlds nung binobroadcast sa radyo na inaatake tayo ng aliens. 'Di ba? Yun yung istorya ng War of the Worlds eh. Hindi nila alam, drama lang pala sa radyo yon. So maraming ngayon ang tumatawag sa police station na, oy, kami dito, may nakita kaming alien sa bakura na nagtatago, may naglanding po sa may namin. 'Di ba? Yun na nag-cause mass hysteria kasi ang tawag doon. Na ito, pwede kasing anong nangyari, narinig na nila yung istorya na may kinuhang bata, tapos napuno na ng takot yung iba. Every time na lang na may kakalusko sa bahay nila, iniisip na nila kulto na yon. 'Di ba?
Nanginginig na siya. Napakalaking mga luha niya sa mata. Sinakal pa nga ako, sinakal. Tininan ko niyang kanyang leg. Nakita ko doon talaga ang finger marks ng lalaki at saka yung kuko. Ayon sa kwento ni Sofia, habang siya'y natutulog, bigla raw may bumitbit sa kanya na isang lalaki na hindi nila kilala kung sino. Dinala Sleep raw paralysis ito na sa naman labas to ng eh. kanilang bahay. Doon na siya nagising nung nalaglag siya. Doon na nag-commotion. Sa struggle na silang dalawa agad. Nasuntok ni yung ilong niya. Buhat-buhat na niya si dito. Makikita doon yung kumot ni na pink dito sa pating ito. So, dito na siguro sila nag-commotion kasi sinakal niya hindi makahinga yung bata. Nasuntok ang kanyang ilong. Tumakbo pa Yung marks palabas. na yun, baka mamay gawa din ng bata yun eh. Ang ikinatatakot ngayon Gagalit kayo sa akin na kinokontra ko. nina Alma at Carmelita ang di umano banta raw ng lalaki sa kanilang mga anak. Nabiyan siya na babalik pa daw. Mabalik talaga siya. Maaligid siya, ma'am. Dito siya nag-aabang minsan sa may ilog. Parang gusto niya talagang kunin pa talaga. Ano ko. Feel kasi namin, ma'am, yung kinukuha nila yung mga ganyang edad. Dahil dito, ang pamunuan ng Barangay Delapa nag-deploy ng mga tanod para rumonda tuwing gabi. Gusto namin yun na padakip talaga kasi perwisyo yan sa amin eh. Nagbabantay sila hanggang madaling araw. Baka maulit kung hindi talaga kami madubli ingat. Ilaban na, ilaban! Hanggang nitong December 2, Dila pa. Nag-retos mo lang mo yun, ha? Mugay. Ay, nag-radyo. muli raw naispata ng misteryosong lalaki. Nakita ng nanay niya na may tao sa gilid. Sumigaw siya. Tapos kaming lahat ng mga banday-bayan, hinabol po namin. Mas hysteria ito eh. Baka ba, baka! Hanggang nagkahabulan na. May nahuli kaya kung may nahuli. Di, Grabe, kamulo pa may pangita, Drake. Kanino lang po, maliit lang. Ganito lang. Lighter lang yung pang-ilaw niya. Nagtago sa damuhan. Sana makaigo na isparan. Pinalabutan po namin. Ilaban na, ilaban! Bitin nag-aaral na ito, dilapad. nahuli kaya. Pag flashlight po namin, biglang nawala. Bitin nag-aaral Wala na ito, yun. dilapado. Wala isa ka, wala madakpan. Hanggang nakabuo sila ng espekulasyon. Lagi na sila silbi mo. Parang may kapangyarihan talaga yung kulto, di ba? Kay basin May niya. power namin. Inahalad-halad ba? May anti-anting. Pag napupunta sa madilim, nawawala. Ang bilis niya makatakbo. Hanggang ngayon, di talaga nila madakip-dakip, ma'am. Hinala nila ang misteryosong lalaki. Hindi nag-iisa. May mga kasama. Puro palaging hinala eh. Wala siyang concrete na na batayan na nagtataka nga ako bakit hindi yung pulis ang ini-interview nila. Sila, ma'am. Dalawa sila nung panahon na yun. Sabay sila. Nitong Huwebes, sinamahan ng aming team ang mga tanod ng Barangay Delapa sa kanilang pagroronda. Kasi manakop na to. Para sakali mahuli natin, kailangan na sila ang matakot sa atin kasi masama ang kanilang intensyon. Sato, no, kay mga dautan mo na ilang tuyo. Sabi nila dito tumakbo yun. Ano yan? Oo, mayroon. Nandoon sa unahan. Pero walang naiulat na kakatuwang insidente nung gabing yon. Sa ngayon, ma'am, mayroon na tayong persons of interest. Dalawa, ma'am, kasi po, yun ang tinutukoy ng dalawang bata. Kawawa naman yun kung mapapagbintangan. Sampa na kaso is yung attempted rape in relation. Kasi ito men, kasi kung sakal yan daw, magkabilaan yan eh. Pero pwede naman, no? Pwede naman, pero wala na patunayan eh. to Republic Act 716, yung child abuse. Penalty para imprisonment din po na hanggang 20 years. Ang impilan dito sa Quezon is confident talaga na mahuli namin kasi mayroon na tayong lead. Ibantayan nila ang kanilang mga anak, especially yung mga babae. Okay, yun ang tinatarget doon. Kung mayroon silang mga nakita o mga kung kakilala nila, pwede nila i-report sa barangay or pwede nila i-report directly dito sa impilan. Mahalaga na ang mga magulang na importante makipagbigay ug Ngayon, ayos. Explanation provides comfort and from comfort provides security. wala naman yung kulto ngayon. Mas matakot magsalita, lalong-lalo na sa inyong mga magulang. Importante kaalalay
dun sa kanilang mga anak nang sa ganon, yung feelings of safety hindi mawala. So sa mga biktima, una, huwag kayong matakot magsalita, lalong-lalo na sa inyong mga magulang. Importante makipagbigay ugnayan tayo sa mga otoridad. Marami pa rin naniniwala sa mga kulto ngayon kasi it provides an explanation and explanation provides comfort and from comfort provides security. So, wala naman yung kulto ngayon. Unverified yun. They have to avoid Oo nga. spreading fake news kasi walang mabuting magawa yan kundi maka-create ng panic sa mga community. Totoo. Kaya ka andud ako dito, hindi naman totoo yun eh. Kasi kung mapapansin mo yung ano nila, yung istorya nila, palaging-laging kagigising lang. Tapos wala naman talagang concrete proof maliban dun sa yung ano no. Pwede kasing nakamot lang nung ano yun or iba yung nag-cause nun eh. Nung yung sasakal na yon. Tapos 'di ba minention kanina, tinest naman medical legal naman daw, negative naman daw lahat. So kasi the moment na na-capture ka, dapat may gagawin na sa'yo. Kung nagpupusag-pusag yung ano, yung babae o yung bata, dapat sinaktan na yan or ano, hindi na siya iiwan ng buhay. Pero ano to eh, malabo to eh. Feeling ko mas hysteria lang ito. Nandoon. In-encourage namin yung barangay officials mismo na strict implementation ng curfew. Kasi pag walang curfew, doon gumagala yung kahit sino na lang. To include yung mga masasamang loob. Talagang trauma, mami. Nakakatakot na talaga. Lagi kami nagdadasal na sana huli na talaga para matahimik na kami dito. Baka saan niya dalhin yung mga bata. Naubos ng takot namin. Galit talaga kami. Lalong-lalo sa nangyari. Kapag papasok siya dito, wala naman kaming baril. Itak lang sa amin. Talagang isusuko namin siya sa mga pulis. Dahil sa sunod-sunod na mga insidente ng masasamang pagtangka sa mga bata, ngayong Pasko tuloy ang kanilang paalala, you better watch out. Hindi! Tumulto, kundi! Santa Claus is coming to town. Anyway, yan lang po. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye!